Good morning po mga kapatid at mga viewers ng channel po ito. Kung obserbahan po natin ang mundo po ngayon, meron po tayong tinatawag na ngayon na, para po sa akin ang tawag ko po rito, big change. Kasi yung mga bagay dati na ikinahihiya, ngayon pinagmamalaki pa. Yung mga bagay na alam natin na sa Bible ay masama, ngayon parang nagiging common. Yan po ang mundo. Ang mundo, hindi namamalayan ng mundo ang pagbabago, pero nagbabago. Uulitin ko, ang mundo, hindi nito namamalayan ang pagbabago, ngunit ang totoo nagbabago po. Kaya kung Kristiyano ka at hindi ka masyadong aware sa mga nangyayari, one thing or the other, parang yung kaisipan na i-infiltrate na rin sa isip mo. Kaya nga sabi ni Pablo, renew your minds by the Word of God. Ang tanging makakapag-renew sa mind natin ay ang Word of God. No? Dahil ang salita po ng Diyos ay makapangyarihan. No? Tinututulan dahil totoo. Tinututulan dahil tinatamaan sila dahil liko ang mga gawa nila. Yan po ang buong katotohanan po dito. Tinatamaan ng mundo dahil liko ang pananaw ng mundo. Kaya ang dumating po sa time na ang Bible po ay ibinaban sa mga schools. I might as well think na nga ito mga, hindi po ako nagkakamali, mga early 2010s or something, 2010s yata, no? Mga early 2010s. Ako ay nagulat pero hindi na rin dahil ang hula po talaga ng Bible, mag-e-escalate ang kasamaan sa mundo. Mga mananampalataya, tayo po, ano pong stand natin sa mga nangyayaring ganito? Habang ang mundo, nakikita natin nagiging worse, pa-worse po talaga ng pa-worse. No? Nandito tayo sa daigdig na hindi natin tahanan at itong mundong ito ay pa-worse ng pa-worse. Nakikita po natin yan. Makinig po mabuti, importante po ito. Ang tanging merong mata na makita lahat ng yan ay mga Kristiyano, sapagkat yung salita ng Panginoon po, ibiniltin sa atin, yung Holy Spirit, nasa atin po, siya nagre-remind sa atin ng mga bagay ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kaya nga po, maraming hindi sumasang-ayon sa pananaw ng Kristiyano. I will not even mention even one scenario or, I will not drop any names here, pero alam po ninyo yun, kapag ka ipinasok na itong salita ng Diyos o ang Word of God sa mga usapin, sa politika, sa mga ganyan, parang nagiging mali pa yung katotohanan dahil hindi tinatanggap ng karamihan. Dahil for them, ang mga bagay na ito ay foolishness. Pero maliwanag naman po sa unang Korinto, Kabanata 1 hanggang 18, Kabanata 1, Kabanata 1, talatang 18 ako sana. Sabi niya, the preaching of the cross is foolishness to them who are perishing, but to us who are being saved, the power of God. So, makikita po natin yan. Doon po sa mga bagay na ganun, binibigyan po ng distinction yung mga mananampalataya sa hindi mananampalataya. Yung salita ng Diyos sa salita ng mundo. Kaya nga po, hindi pwedeng magsama ang mundo at ang mananampalataya. Ibig sabihin, kung sistema ang titignan. Ibig sabihin, ang totoong mananampalataya, hindi mangungompromiso. Amen po ba? Kasi nandun po talaga yung kanyang paninindigan. Of course, nasa mundo po tayo. Nandito pa rin po tayo sa mundo. Kung ano yung mga damit nila, damit natin. O yung mga relo nila, relo natin. Mga bagong gadget, nakakabili rin tayo. Walang masama doon. Hindi yan ibig ko sabihin, kundi yung sistema ng daigdig talaga. Yung kasamaan ng daigdig. Sa diretsyon nga po kayo. Alam mong masama, teka, mali yan. I will not compromise my faith. Ganun po. Ngayon, bakit ang mundo po ba ayaw sa salita ng Diyos? Bakit ang mundo po ba ay grabe kung tirahin ang mga mananampalataya sa salita ng Diyos? Ngayon, si Nicki Minaj, tinitira ng husto dahil siya po ay nanangan sa katotohanan ni Kristo. Alam natin kung ano po ang ibig ko sabihin dito. I will not elaborate it, pero si Nicki Minaj,
hanggang ngayon, laman siya ng ating mga walls, FB walls, or mga social medias natin. At ako'y natutuwa po sa kanya dahil siya po ay nanangan sa katotohanan ni Jesus sa gitna ng mundong magulo. At marami po ngayon mga singer, mga artista at celebrities sa Hollywood like Justin Bieber, araw-araw laman din ang feeds ko and I'm very happy, no? Dahil yan pong sikat nung nakaraan dekada. Pero ngayon may edad na, matanda na rin, ang Panginoong Jesus ang tinataas. Alam niyo, ang Panginoon works in mysterious ways and in mysterious manner. No? Siguro, nakita po natin yung katotohanan dito na marami na rin nagsawa sa mundo. Nakakasawa ang mundo kasi may kulang sa mundo. Yan ay si Kristo. Kasi, kung makikilala po nila kung sino ang Panginoong Jesus, kung ano ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, magbabago po ang direksyon ng daigdig. Pero may nakahula po kasi sa Bible na ang mga tao pasama ng pasama ng pasama ng pasama. Kaya huwag kayong magtaka bakit hindi tayo gusto ng mundo kasi may nakasulat po rito sa 1 John chapter 3 verses 1 hanggang 2. Okay? 1 John chapter 3 verses 1 hanggang 2. Sabi niya, "See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God, and that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him." Okay? Kaya pala ang rason maraming galit sa atin, The reason the world does not know us. Kaya yung mga sinasabi natin, yung mga Bible pa, mga paganyan-ganyan pa, sabi nila. Kaya ganun po sila kasi hindi nila alam ang Ama. Hindi nila alam ang Father. They don't know the Father, they don't know God the Son, they don't know God the Holy Spirit. The reason the world does not know us is that it did not know Him. O sa 2, tingnan natin itong versikulo 2, verse 2. Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Pag nag-rapture, dun pa lang natin makikita si Hesus Kristo ng mukaan. Ako, naniniwala po ako, marami nagsasabi, this is the face of Jesus, yung Shroud of Turin daw, tapos yung sa BBC documentary, this is the face of Jesus. No way. Wala sa mga yan ang mukha ni Jesus Christ. Naniniwala ko ang Panginoong Jesus, hindi niya hahayaan na maiwan ang itsura ng mukha niya sa mundo dahil sasambahin niya ng tao. Mahilig sumamba sa Diyos-Diyosan ng tao. And I believe, pag nakita natin siya ng mukhaan, punong-puno ng glory. Makikita natin siya kung anong itsura niya nung nabuhay siya rito sa lupa. Ayan ang sabi po ng Bible. Kaya si Jesus Christ po ang pinaka-reward po nating mga mananampalataya. Meron tayong someone na wala ang mundo, ang Panginoong Jesus. Pero papayag ka ba na ang mga kamag-anak mo, kaibigan mo, ay mamatay na lang ng ganun-ganun lang nang wala kay Kristo? You have to share Jesus with them. You have to share the grace of Jesus with them. Dahil ang Panginoong Jesus lang ang tanging makakapagligtas sa kanila sa kapangyarihan ng kasalanan tungo sa buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay magsisimula po dito sa lupa pag tinanggap na si Jesus. At pag namatay, o should I say matutulog na, mukha ang makikita na ang Panginoon. Pero mas maganda po abutan na po tayo ng pagdagit ng Panginoon o ang the rapture of the church. At wag nang umabot sa physical na kamatayan. Mga kapatid, kayo po ba o mga kaibigan ko ay ka-good vibes na? Kung hindi pa po, inaanyayahan ko po kayo na maging ka-good vibes na at nang sa ganun naman po ay tayo po ay sabay-sabay na mag-aral at mag-share ng biyaya ng Panginoong Hesukristo sa buong mundo. Tinatawag po tayo ng Panginoon to share His grace, His love, His peace to the world. Kaya, click that subscribe button at maging ka-good vibes na rin po sana para tuloy-tuloy po tayong lumago sa biyaya ng Panginoon.